everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, ang Mama Mia CDO. Hello po sa mga dati pa nating subscriber na nagbabalik, nagkikinig at araw-araw pa rin tayong inaabangan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-aabang, sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong walang sawang pagmamahal. Thank you so much talaga. Words are not enough for me to explain how grateful I am to you. Char, English. Anyways, thank you. And syempre sa lahat po ng mga bago nating subscribers, naway magtagal kayo dito, naway magandahan kayong tumambay dito, at syempre ma-share nyo na rin ito sa inyong mga kabaro, and syempre sa inyong mga friends and families, pati na rin sa inyong mga kaaway if you'd like. Charot. Anyways, thank you so much sa inyong support dahil umabot na po tayo ng 66,000 subscribers. Grabe, ang layo na natin. Thank you so much po. And syempre, special shout out doon sa mga nagpapa-shout out at nagko-comment sa atin. Hi kay Clarinel Miguel, kay Kuya Emteng 812, maraming salamat. Sabi niya, dapat dalawang story daw ina-upload natin. Ako, nakakapagod naman. Hello naman kay Track33, maraming salamat sa pakikinig. O, may tanong siya, paano raw ba makapasok bilang isang VA? Wala po akong idea. So sa mga may idea dyan, pakireplyan na lang po yung comment niya. Hi din kay Anna Man Vlogs, maraming salamat. Kay Isabella Rose, sabi niya makakauwi na raw siya this December. Nako, welcome home sa'yo. Hi kay Gerald Rebenito from Aklan. Hello rin kay Maricel Mina. Kay Mary Ann Max, ay sa'yo. Reynalyn Santos, maraming salamat. Sabi niya, napakamasayahin ko. Talaga ba? Di naman. Char. Annalisa Ginares, maraming salamat sa'yo. Lori Lynn Cabantac, Chris Danvilla, maraming salamat. Josevina, God bless din sa'yo. Joanne Sarmiento, maraming thank you. Arman Declaro from Taytay Rizal, salamat po. Hello rin kay Charmaine Lopez from Kidapawan with love. Hi kay Jeanette Mariano, maraming salamat. Rosemary Perez, thank you so much. Jessa Himor, Elsica Lopez from Riyadh, maraming salamat din kay Rodeline Terinal, maraming salamat. Liza Chen, thank you. Hi din kay Christina Sison, Josephine Valerio, Maylin Joy Canonigo, and Mayan Cabigas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Pero kahit nagustuhin ko mang basahin lahat ng inyong mga pa-shoutout, hindi po natin kinakaya dahil marami po talaga. So sa mga susunod nating videos na lang o upload. Syempre, speaking of video, wala tayong video today kasi alam nyo naman, medyo nagkakasakit si Mama Mia this past few days. So, wala tayo sa na bumangon, magbihis, parang ganon. So, eto na muna, audio na muna, okay? Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited kayo sa kwento natin ngayong araw na ito. Gawin nyo na lang background, huwag nyo na lang tignan, pakinggan nyo na lang ang ating programang Dear Mama Mia. Maraming bagay dito sa mundo ang worth it naman antayin. Marami ding bagay na kapag pinilit, kapag galing sa nakaw o galing sa agaw, ay hindi naman nagtatagal. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga bumubuo ng channel mo, Mama Mia. You can call me Tisoy. Ito kasi ang tawag sa akin ng babaeng mahalaga sa buhay ko. Kaya naman kahit na ang layo-layo po ng pangalan ko sa Tisoy, ayan na rin po ang ginagamit ko. Parang kinikilig kasi ako every time na tinatawag akong Tisoy, knowing na ang babaeng mahal ko ang nagbansag sa akin ng pangalang yan. Mama Mia, kahit pa malayo ang mga pangalan naming dalawa sa aming mga totoong pangalan, alam ko na kapag may nakarinig nitong aking kwento na nakakakilala sa amin, ay alam agad nila na kaming dalawa ang nasa kwentong ito. Mama Mia, for sure, alam ko
masashock din siya kapag marinig man niya ang kwentong ito na i-air na sa inyong channel. Kaming dalawa po kasi ay mahilig makinig nitong channel niyo, Mama Mia. Kaya sana mapagbigyan niyo rin na mai-ere at mai-share sa iba itong aming kwentong dalawa. Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Max. Oo, panlalaking pangalan pero malalaman niyo kung bakit maya-maya lamang. Sa aming relasyong dalawa, ako po ang parang babae at siya po ang parang lalaki. Masyadong baliktad ano? Ako kasi itong sweet, Mama Mia. Ako kasi itong clingy. Siya naman ay para pong cocoa powder na yung pure na pure talaga. Na walang ka-sweet-sweet sa katawan. Kulang na lang lagyan mo ng napakaraming asukal para naman kahit papaano ay mawala ang mumunting pait na malalasahan mo sa kanya. Ako ang mas clingy sa aming dalawa. Pero Mama Mia, kung pwede lang sana para sa akin, oras-oras, minu-minuto kaming magkasamang dalawa. Mamimiss ko kasi siya kaagad kapag nawawala siya sa aking paningin at sa aking piling. Ako rin ang mas makulit pagdating sa pagdedemand ng kanyang atensyon at oras. Ako rin ang mas matabilang dila. Ako rin ang mas mahilig magkwento. Ako rin ang mas mahilig makipag-usap sa kanya. At ako rin ang may pagka-outgoing sa aming dalawa. Oh, Mama Mia, medyo opposite po talaga kaming dalawa. Ako ay extrovert, samantalang siya naman ay introvert. Siguro nga, Mama Mia, yan ang dahilan kung bakit nagkiklik kaming dalawa. Kasi sabi nga nila, opposite attracts, hindi ba? Kaya naman I'm way beyond happy na isi-share sa inyo itong naging kwento ng buhay namin. Kung meron mang isang bagay na pinaka-ina-admire ko tungkol kay Max, yun ay walang iba kundi ang kanyang napakahabang pasensya at ang kanyang malaking pagtitiwala sa akin. Hindi siya katulad ng iba, Mama Mia. Hindi siya katulad ng ibang babae na ang gusto ay consistent talaga ang isang lalaki sa kanyang relasyon. Aaminin natin, kaming mga lalaki kapag nanliligaw kami, ang amin pong pinapakita, yun lang po yung best namin. Minsan nga hindi namin yun best. Nagpapanggap lamang kami na yun ang best namin para syempre magustuhan nyo kami at sagutin nyo kami ng matamis nyong oo. Pero eventually, habang tumatagal ang relasyon, hindi naman panghabang buhay naming naitatago ang tunay naming katauhan. Kaya may mga lumalabas talaga na mga inconsistencies. Kung yung ibang mga babae kapag may nagbago lang konti sa kanilang mga boyfriend ay sinesermonan na nila at ninanag na nila, si Max naman, Mama Mia, ay kakaiba. Hindi po siya nagnanag sa akin dahil sa mga inconsistency ko. Lagi siyang nakikinig bago siya magsalita. Lagi niyang inuunawa at lagi niyang iniisip muna ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig bago niya ito sabihin sa ibang tao. Oo, medyo dark ang kanyang personality kung titignan mo. Pero kung makikilala mo siya ng totoo, dito mo malalaman na hindi naman pala dark ang kanyang personality. Sadyang tahimik lang talaga siyang tao dahil tinatansya niya ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig para wala siyang taong masaktan o maapakan. Mama Mia, gusto kong i-share sa inyo ang naging storya naming dalawa. Our close friends, alam na nilang lahat kung paano kami nagsimula. Alam na nilang lahat kung paano kami naging mag-click sa isa't isa. Pero hayaan niyo sana akong i-share ito sa inyo para naman magkaroon ng inspirasyon ang ibang mga tagapakinig sa aming mga pinagdaanan at sa amin pang pagdadaanan. The first time that I saw Max, Mama Mia, ang first impression ko talaga sa kanya ay maarte.
And parang siya yung klase ng babae na nai-intimidate talaga ang mga kalalakihan. Kasi maarte siya. Hindi po siya mahilig makipagkapwa-tao. Hindi po siya mahilig makipag-usap sa kung kani-kanino. Napaka-prim and proper niya kung titignan. Kaya alam mo, Mama Mia, na siya talaga yung tipo ng babae na yung mga lalaki ay magdadalawang isip na lapitan siya at i-approach. Hindi siya yung tipo na ligawin kasi nga hindi siya malapitan. Yun ang aura na ini-exude niya. I even remember my best friend Mama Mia na sinabihan ako na, Tisoy, parang may similarity sila ng ex mo, no? Pareha silang dalawang magaganda. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo nagalit pa ako noon na narinig ko yung mga salitang yun galing sa best friend ko. Kasi that time, nung sabihin niya yun sa akin, aaminin kong hindi pa talaga ako totally nakaka-move on dun sa ex ko. At syempre, may galit pa talaga ako nung mga panahon na yun sa ex ko, Mama Mia. Kaya naman, nung sinabi sa akin ng best friend ko na si Max at yung ex ko ay malaki ang pagkakahawig at syempre may similarities din silang dalawa, nadamay po si Max sa galit ko dun sa ex ko. Oo, Mama Mia. Medyo nagalit din ako noon kay Max kahit wala namang kadahi-dahilan dahil nga sabi ng best friend ko ay may similarities silang dalawa. Mama Mia, yung best friend ko dati ay nanligaw po kay Max. Pero hindi siya pinansin ni Max. Binasted po agad siya nung umpisa pa lang siyang nagpaparinig at nagpaparamdam dito. Pinapansin lamang siya ni Max kapag nandun na kami sa classroom namin. May mga time noon, Mama Mia, na tinutulak-tulak pa si Max ng kanyang mga kaibigan kasi nagtanong po ang isa naming guro kung sino raw ba ang magaling kumanta dito. Kung sino raw ba ang magaling umawit. Kaya naman, si Max nung mga panahon na yon ay tinutukso-tukso ng kanyang mga kaibigan dahil ang sabi nila ay magaling daw talagang kumanta si Max. Nung una ay umaayaw siya. Nung una ay lagi niyang hinahampas ang mga kaibigan niyang tumutukso-tukso sa kanya. Pero nung napansin na ng teacher namin na tinawag na nga ang pangalan ni Max, ay wala na rin siyang nagawa pa. Wala na rin siyang choice, Mama Mia, kundi pagbigyan ang mga kaklase namin ng mga kaibigan niya sa hinihiling nilang isang kanta. Nag-umpisa siyang kumanta pero pinatigil siya ng guro namin at sinabing tumayo raw ito sa harapan naming lahat para makita raw ang kanyang beauty bukod sa marinig ang ganda ng kanyang boses. Kaya naman, ayun Mama Mia, binigyan pa talaga siya ng microphone at pinatayo sa harap ng aming klase. Halatang halata na nahihiya siya nung time na yon. Kasi pati paghawak niya ng microphone, Mama Mia, ay nanginginig pa talaga ang kanyang mga kamay. Hindi kasi siya sanay na ganon ang pansin sa kanya ng mga tao. Hindi ko talaga malilimutan ang inawit niyang kanta, Mama Mia. Yun ay kantang Hanggang Ngayon by Kyla. And napakabagay naman talaga sa boses niya ang kantang yon. Malamig na malamig ang boses niya na kung tutuusin mo ay may pagkakapareho din konti ng style sa pagkanta ni Kyla. Ang totoo niyan, first time ko po noon nakiligin kay Max. Dati-rati kasi ay hindi naman po ako kinikilig sa kanya. Sabi ko nga sa inyo na damay po siya sa galit ko doon sa ex ko. Pero nung marinig ko siyang kumanta, para bang nakakapaglaglag ng brief ng mga lalaki. After ko ngang marinig ang kanyang boses, Mama Mia, doon na ako nagsimulang ma-curious at magkaroon ng interes kay Max.
Actually, isa po talaga sa mga pinakagusto ko ay yung mga babaeng may magagandang boses. Yung mga babaeng nakaka-inlove. Siguro ang swerte-swerte ng lalaking magkaroon man ng girlfriend na magaling kumanta. Lalo na kapag inaalayan siya nito ng isang awitin. Mahilig talaga ako sa mga awitin, Mama Mia. Mahilig po ako lalo na sa mga OPM. Kaya naman kapag may naririnig talaga akong may magandang boses na kumakanta ng OPM song, ay hindi ko talaga maiwasang kiligin. Hanggang sa nakuha ko na nga ang number ni Max from my best friend na nanligaw sa kanya dati. At doon, I texted her. Luckily, Mama Mia, hindi katulad ng best friend ko na kapag tinitext niya si Max ay hindi nagre-reply sa kanya. Sa akin po, nagulat po talaga ako. Kasi nireplyan po ako ni Max kahit isang beses lang akong nag-text sa kanya noon. Gulat na gulat pa nga ako dahil ang bilis niyang makapag-reply. Nagtatype pa sana ako noon ng second message ko sa kanya explaining kung paano ko nakuha ang number niya. Nagulat na lamang ako nung makareceive ako agad ng reply mula sa sabi kong hi. Mula sa pagpapakilala ko sa kanya. Well, naisip ko nga noon, baka nakahawak lang talaga siya sa kanyang cellphone. Pero naisip ko rin, Mama Mia, o baka assuming lang talaga ako na baka may gusto din sa akin si Max nung mga panahon na yon. Diba isa naman po yun sa mga palatandaan. Kapag napakabilis mag-reply ng isang tao sa'yo, asahan mo na interesado din siya sa'yo. Hanggang sa nag-umpisa na rin akong kilalanin siya. And then I realized, Mama Mia, na matagal na pala kaming friends sa Facebook. She told me na first year college, first sem pa lang ay nagka-classmate na raw kaming dalawa at nakilala na raw niya ako 3 years ago by that time. Kasi nung time na yon, Mama Mia, na hiningi ko yung number niya, ay 3rd year na po kami. Doon na po kami nagkaroon ng tsansa na maging classmate ulit sa isa naming minor subject. And so, I started stalking her FB account. Mama Mia, doon ako na-amaze kung gaano siya kalapit sa mga kapatid niyang puro lalaki. And all they did was post a video habang kumakanta sila. Habang para silang iisang banda na ang yung iba ay tumutugtog ng mga instrumento, samantalang siya naman ay nagre-record. Para po silang nasa loob ng isang recording room at mga musically inclined talaga siguro ang kanilang pamilya. Tingin ko kasi noon, Mama Mia, yung recording room na yon ay sa bahay talaga nila. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit at mabilib sa buong pamilya nila. Kung yung iba, lalo na kapag college na yung mga magkakapatid, ay hindi na masyadong nagpapansinan at wala ng oras sa bahay, sila naman ay hindi ganon. Halos linggo-linggo kung may i-upload silang kanilang jamming sa loob ng isang recording room. Yung iba niyang kuya ay naggigitara, yung iba naman ay nagda-drums habang siya ang may hawak ng mikropono kasama ng isa pa niyang kuya. As I get to know her, Mama Mia, ang dami-dami kong nalalaman sa kanya. Akala ko nga nung una maarte, suplada, maldita. Pero nung nakasama ko na siya, nung naging kaibigan ko na siya at naging textmate ko na siya, at nakaka-jam ko na rin siya kahit saan pa. Mama Mia, dun ko nakita na wala pala siyang kaarte-arte sa kanyang katawan. Hindi pala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi pala lahat ng first impression ay tunay at totoo. Yung iba pala ay hindi ganon. Yung iba pala ay kabaliktaran sa pagkakakilala mo. Mama Mia, mahilig din po siyang mag-billiards. Ang totoo niyan, halos lahat kaming mga kalalakihan sa klase namin ay tinatalo niya pagdating sa larong yon. At magaling din siyang magdota.
Hindi katulad ng ibang mga babae na nagagalit kapag yung kanilang boyfriend ay naglalaro ng mga online o mobile games. Siya pa talaga ang nangunguna sa paglalaro ng mga yon. Mama Mia, kapag hindi po siya nakaka-reply ng text or ng chat sa akin, alam ko na po na naglalaro siya. At ganun din naman siya, Mama Mia. Hindi po siya katulad ng ibang mga babae na laging nagte-text, tumatawag, at syempre nagdedemand ng oras. Siya, kapag hindi po ako nakapag-reply sa kanya, hindi po big deal sa kanya yon dahil alam niyang naglalaro ako. And hindi po siya nang e-estorbo sa akin kapag naglalaro ako. For 1 year from being friends, dun ko na nilakasan ang loob ko na tanungin siya kung payag ba siyang maging girlfriend ko. Ang totoo niyan ay takot na takot pa ako nung una. Kinakabahan pa ako nung binabalak ko na siyang tanungin sa bagay na yon. Nakakakaba naman talaga, Mama Mia. Sino bang hindi kakabahan, hindi ba? Paano kaya kung hindi niya rin ako gusto? Paano kaya kung bastidan niya ako pag hintayin niya ako ng matagal? Or worst, paano kaya kapag nagkaroon na ng lamat ang aming relasyon bilang magkaibigan dahil sa gagawin kong pagtatapat sa kanya? Ang totoo niya na ilang beses ko na ring sinubukang magtapat. Kaya lang natatakot ako, Mama Mia. Natatakot po ako sa magiging reaksyon niya. Pero naisip ko rin na wala naman talagang mangyayari kung habang buhay na lang akong matatakot. Paano kaya kapag maunahan ako ng iba? Kaya I took my chances. Hinipon ko lahat ng tapang na meron ako at saka nilapitan ko siya. At saka tinanong ko siya kung pwede ba akong manligaw. Nung hindi siya sumagot, Mama Mia, ay dire-diretso na akong nagtanong kung payag ba siyang maging girlfriend ko. And without even blinking and without even thinking, umoo siya sa tanong ko. Shock na shock talaga ako noon, Mama Mia. As in, gulat na gulat talaga ako dahil never in my wildest dream na naisip kong agad-agad siyang papayag na maging girlfriend ko. Ang akala ko kasi noon ay pahihintayin niya ako ng matagal. Talaga? Payag ka nang maging girlfriend ko? Tanong ko. Bakit, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, edi wag na lang. Hindi naman sa ganun. Nagugulat lamang ako eh. Hindi ko kasi akalain na sasagutin mo ko kaagad. Akala ko kasi paghihintayin mo pa ako ng matagal. Tisoy, I've been waiting for you to ask me that question. Matagal na panahon ko nang hinaantay na tanungin mo ko na maging girlfriend mo. So bakit ko pa pahihintayin ang lalaking hinintay ko na ng matagal? Kung alam ko na sa simula pa lang na ikaw talaga ang gusto ko. Kung alam ko na sa simula pa lang, ikaw talaga ang gusto kong maging boyfriend. Mama Mia, hindi talaga ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa labi noon ni Max. Talagang para akong isinasayaw sa alapaap nung marinig ko ang mga rason niya kung bakit agad-agad niya akong sinagot ng matamis niyang oo. I was extremely happy nung sinabi niya sa akin ng lahat. Kung ano ang naramdaman niya about sa akin simula pa noong first year pa lamang daw kaming dalawa. Ang sabi pa nga niya ay akala niya raw ay ipi-friendzone ko lang siya. Which is true naman. Kasi ako naman din, Mama Mia, which is not true naman. Kasi ako din naman, Mama Mia, ay hindi naman po talaga ako nag-e-exert ng effort para sa isang taong wala naman po akong balak na gawing next level ang relationship namin. Lalo na sa isang babae. Hindi naman po ako nag-e-exert ng time and effort to be with her if wala talaga akong plano tungkol sa aming dalawa. I mean, the fact na sa loob ng isang taon naming pagiging magkaibigan, ay wala talaga akong ni ibang niligawan at ni ibang pinormahang babae. Hindi nga rin ako nakikipag-meet sa iba
kahit na sabihin pa ng mga kaibigan ko na may ipapakilala sila sa akin. Akala nga nila nung mga panahon na yon ay hindi pa talaga ako nakakapag-move on dun sa ex ko. Kaya raw hindi ako nakikipagkilala o nakikipag-date sa iba. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ang totoo niyan ay gusto ko na talaga si Max noon pa. Sadyang mas kinilala ko pa lamang siya ng mas mabuti kasi ang totoo ay ayoko nang magkamali. Ang totoo, ayoko nang maulit ang sakit na naranasan ko dun sa ex ko. And every time noong mga panahon na friends pa lang kami, kapag may lakad siya, ay sumasama talaga ako sa kanya. Tapos lagi ko siyang tinetext, lagi ko siyang ina-update, lagi ko siyang tinatanong ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya, showing her kung gaano talaga ako interesado at nagki-care sa kanya. Pero siguro, kailangan ko lang talaga ng sapat na panahon para tanungin siya na maging girlfriend ko. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, ay dahan-dahan. Ayoko yung masyadong mabilisan tapos mabilis lang din naman talagang natatapos. Katulad ng relasyon namin nung ex ko. Ayoko ng ganon. Gusto ko by this time, sigurado. Kahit na mahina ang progress, basta tuloy-tuloy at sigurado, gusto ko yung ganon. And I want her to know me without any pretensions. Ang gusto ko ay maging magkaibigan muna kami at makilala niya ako ng husto, hindi yung makikilala niya lang ako bilang isang manliligaw. And I believe, Mama Mia, na ang friendship talaga ang pinakamagandang pundasyon para sa isang long-lasting na relasyon. I believe friendship over courtship. Pero kung gusto naman niya talagang ligawan ko siya o antayin ko siya, ay handa naman po akong gawin yon. I would gladly do that for her. So yun na nga, dahil hindi na niya ako pinaantay, naging kami talagang dalawa. We became couple, Mama Mia. And tulad nga ng sinabi ni Max, sa first year of our relationship ay napakahirap talaga. Napakahirap dahil hindi ko alam, silently, wala akong ka-idea na sinasaktan ko na pala siya, Mama Mia. Sinasaktan ko na pala siya dahil napaka-insensitive ko palang tao. Sinasaktan ko na pala siya dahil hindi ko alam kung papaano siya alagaan, kung papaano siya mahalin ng husto at kung papaano siya pahalagahan. I was being insensitive and I was being young back then. Hindi ko naman po talaga intensyon na saktan siya. Hindi ko po intensyon, Mama Mia, nasaktan siya dahil mahal ko naman talaga siya. It's not because I was still in love with my ex. Pero, siguro talaga, Mama Mia, dahil masyado din talaga akong nahulog doon sa ex ko na yon. Masyado ko rin talagang binigay ang lahat ko sa kanya. May mga magagandang memorya kami ng ex ko na nahihirapan din talaga akong kalimutan. Oo, maganda si Max. Oo, maganda ang boses niya. Oo, maalaga siya. Pero hindi mo makikita sa kanya yon. Kaya lang, Mama Mia, ewan ko kung ako lang ba o lahat ng mga may ex, lalong-lalo na yung mga lalaking sobra talagang nasaktan sa past relationship nila, ang tulad ko rin, na nahihirapang kalimutan ang mga magagandang memorya kasama ang isang taong minahal mo ng husto kahit sinaktan ka pa niya. Pero dahil nga naaalala ko pang mga memorya na yon, Mama Mia, yun pa rin pala ang nakakasakit kay Max. Oo, aaminin ko. Nahuli ako ni Max na meron pa pong picture ng ex ko sa wallet ko. At hindi lang po sa wallet ko, kundi maging sa gallery ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko naman na talaga matandaan na meron pala akong picture ng ex ko dun sa aking gallery. Ang alam ko lang ay meron talaga siyang nakatagong picture sa may wallet ko. Isang araw, nandun kami sa may canteen ni Max. Sabi ko sa kanya, ililibre ko siya dahil siya yung nanlibre sa akin nung nakaraan.
Ganun kasi talaga kaming dalawa, give and take kapag dating sa relationship namin. Pero nung magbabayad na sana ako ay bigla akong nakaramdam ng panginginig ng pantog ko. Yes, naiihi na ako. And syempre mahaba po ang linya kapag sa cafeteria o kantin ng isang college university. Kaya naman binigay ko na lang sa kanya ang wallet ko. Nakalimutan ko ang tungkol sa picture ng ex ko. Sabi ko sa kanya bayaran na lang niya at maiihi muna ako. Nung pagbalik ko ay tahimik na si Max. Hindi na siya halos sumasagot sa akin. Habang kumakain kami ay panay ang kwento ko sa kanya. Oo, tahimik naman talaga si Max. Oo, hindi naman po siya talaga matabil katulad ko. Pero nung mga panahon na yon ay kakaibang katahimikan niya. Para bang may dinaramdam siya. Max, may problema ka ba, babe? Wala, sabi niya. Pero alam kong meron. Kasi nararamdaman ko. Kaya lang hindi ko na lang siya kinulit nung mga panahon na yon kasi baka naman personal ang problema niya at baka hindi pa siya handang pag-usapan. Hindi ko na lang din pinansin. Hanggang sa matapos ang araw na yon at nakauwi na kaming dalawa sa bahay. Tinitext ko siya pero hindi siya nagre-reply. Inisip ko noon na baka naglalaro siya ng Dota. Pero lumipas na lang ang 2 oras ay hindi pa rin siya nagre-reply sa akin. Kaya naman tinanong ko na siya kung may problema ba talaga siya. Kung meron ka namang problema, pwede mo naman akong kausapin, sabi ko. Pero hindi pa rin siya sumagot. Hanggang sa tinawagan ko na siya at nagiging miss ko lang yon dahil hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ko. Ilang saglit pa ay naka-receive ako ng text mula sa kanya. Ano yung nakita ko sa wallet mo? Anong nakita sa wallet ko? Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Sorry kung pinakialaman ko. Hindi na ako nag-reply sa text niya, tagad kong binuksan ang wallet ko. Doon ako napamura sa sarili ko, Mama Mia. Nandun pa pala talaga ang picture ng ex ko. Picture naming dalawa at wala pa kaming picture nun ni Max sa cellphone ko o sa wallet ko kahit na ang totoo ay magti 3 months na kaming dalawa nun. Sorry, nakalimutan kong tanggalin, sabi ko. Okay, ayos lang yun. Yun naman talagang maganda kay Max, Mama Mia. Kapag nagsusorry ka, ay agad din naman niyang tinatanggap ang mga sorry na yun. Pero hindi po natatapos doon. May isang beses na nakita niya sa akin pong gallery na nandun pa po ang picture ng ex ko. Pati na rin sa Facebook ko. Hindi ko alam kung talagang ganun ang mga babae. May mga pagkakataon na kapag wala kayong magawa, ay kinakalikot nyo ang mga social media accounts ng mga boyfriend nyo. Kaya ayun, nakita niya na may mangilan-ngilan pang picture ang ex ko doon. Lalo na yung mga pinagsamahan namin at syempre yung mga adventures namin at yung mga masasaya kami at may mga words of love pa talaga sa isa't isa na hindi ko pala panadilit. Kaya ayun, Mama Mia, isa na naman yun sa mga iniyakan niya. Isa na naman yun sa mga naging problema naming dalawa. Pero as usual, ay hindi ko pa rin talaga yun masyadong pinahalagahan. Dahil as usual, isang sorry ko lang naman ay agad-agad akong napapatawad ni Max. Mama Mia, ilang beses pa po. May mga pagkakataon na nahuhuli niya akong nang-e-stalk pa sa ex ko. May mga pagkakataon din na nahuhuli niya akong nakikipag-usap pa sa ex ko sa text. Oo, Mama Mia. Oo, mali ako. Oo, hindi tama. Pero ewan ko ba nung mga panahon na yun ay hindi ko talaga maiwasang gawin. Ewan ko kung bakit talaga ako ganon. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na lahat pala ng ginagawa kong kasalanan, na lahat pala ng ginagawa kong katarantaduhan sa relationship naming dalawa ni Max, ay nagkakaroon na pala ng napakalaking epekto sa kanya.
The moment that I saw her broke down multiple times, Mama Mia. It multiplies the pain that I felt seeing her like that. Oo, oo Mama Mia. Nung mga panahon na nakikita ko ng umiiyak na si Max dahil sa mga katarantaduhan ko, aaminin ko pong nasasaktan din ako. Aaminin ko pong ayoko siyang nakikitang umiiyak. And I can see that slowly, Mama Mia, slowly nai-insecure siya. Slowly lumalabas yung kanyang mga insecurities at kinakain na siya ng mga ito. Kino-compare na niya ang sarili niya sa ex ko. Kino-compare na niya ang buhok niya, ang katawan niya, ang complexion niya, ang ganda niya, and ang total na pagkatao niya, kino-compare na niya doon sa ex ko. Yung confident na babae na nakilala ko, slowly, Mama Mia, ay may mga pagdududa na sa sarili niya. Slowly ay meron na siyang mga hindi nagugustuhan sa kanyang sarili. Palagi na lang siyang nagko-compare sa sarili niya, hindi lamang sa ex ko, kundi maging sa mga babaeng nakikita niya sa mga magazines na kanyang binabasa. And slowly, Mama Mia, pinagdududahan na rin niya ang loyalty ko sa kanya. Thinking na madali lamang akong masway ng iba. Thinking na madali lamang akong maagaw ng iba, lalo na ng ex ko kung gugustuhin nito. Mama Mia, napakahirap nun. Mahirap yun para sa akin kasi the more na pinagdududahan niya ako, the more po dumadami at mga tentasyong dumarating sa buhay ko at sa pagkalalaki ko. I almost cheated on her, Mama Mia. Almost. Malapit na talaga ako noong magloko, pero nahuli niya ako, Mama Mia. Nahuli niya ako bago pa man ako tuluyang makapagloko. Ewan ko kung talagang gift yun na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero nung nahuli niya ako, ay tinanong lamang niya ako kung mahal ko ba yung babaeng tinitirip ko. Yung babaeng kinakausap ko, yung babaeng hinahatid ko. Wala pa po kaming relasyon ng babaeng yun, pero meron na po kaming mga pasikretong kilig-kilig. At nung tanungin nga ako ni Max kung mahal ko ba ang babaeng yun, I immediately said no. Sabi ko, na-bored lamang ako. Sabi ko, medyo nasakal lamang ako sa kanyang mga pagdududa sa akin. That's why nire-replyan ko ang mga messages ng babaeng yon. That's why may mga pagkakataon na hinahatid ko sa bahay nila yung babaeng yon. She told me to stop doing it before it's too late. So, Mama Mia, I oblige. Sumunod ako sa sinabi niyang tigilan ko ang bagay na yon. Dahil mahal na mahal ko siya. At nung nakita ko nga kung papaano ang mga mata niya nung nahuli niya akong may ka-text at ka-chat na iba, dun ako natakot na baka tuluyang mawala sa akin si Max. Dun ako natakot, Mama Mia, na tuluyang iwanan niya ako. Hindi ko alam, pero meron talagang mga babae at lalaki, lalo na mga kababaihan, na hindi po talaga marunong rumispeto ng relasyon ng iba. Alam naman nung babaeng yon ang tungkol sa aming dalawa ni Max. Kasi sa mga profile pictures ko, sa mga pictures ko sa Facebook ay nakapost naman si Max at nakatag pa nga kami sa isa't isa kapag nagpo-post kami ng larawan naming dalawa. Nakikita nila ang profile picture, cover photo, and obviously halatang halata sa social media accounts naming dalawa na may karelasyon nako. Halatang halata sa ibang mga social media accounts ng ibang mga lalaki at babae na may karelasyon sila at masaya sila together with their partners. Makikita pa nga nila yung status na nakalagay sa Facebook na being in a relationship with the person na nakatag pa talaga. Pero meron pa rin talaga silang guts na magsisend sa'yo ng message
Meron pa rin talaga silang guts na magsasabi sa'yo how attractive you are. Meron talagang mga taong ganon. Lalo na mga babae, and it's really up to you kung magre-reply ka ba o i-ignore mo lang yan. And me, Mama Mia, I almost fell on that trap. Me, muntik na talaga akong mabiktima sa mga ganon. Muntik nang masira ang relationship naming dalawa ni Max dahil sa bagay na yon. Luckily, Mama Mia, naligtas pa talaga ako mula sa napakalaking temptation na yon. So what I did is to never give up. Dun ko kasi naisip, Mama Mia, na may mga pagkakamali din ako. Yes, merong mga insecurity si Max. Yes, meron siyang mga doubt sa sarili niya. Pero ako lang naman talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganon. Ako lang naman talaga ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng insecurity. So, hindi po ako tumigil sa pagpapakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Because I know na napaka-worth it niya. Sometimes, we men might be the cause of her insecurities. Hindi sometimes Kadalasan, tayong mga lalaki ang dahilan kung bakit na-insecure ang mga babae. Kasi yung mga babae na yan, wala naman talaga yung pakialam sa atin nung una Hindi naman talaga nila tayo kailangan nung una. Pero tayo yung dumating, tayo yung nanuyo, tayo yung nagparamdam na mahal natin sila. Na sila ang pinakamagandang babae na ating nakita. Tayo yung nag-effort para magkaroon sila ng pagmamahal sa atin. At nung minahal nila tayo, nung pinansin tayo, nung pinagbigyan tayo, at nung inalagaan na tayo, dun tayo na bored. Hindi natin nararamdaman na nasasaktan sila sa tuwing meron tayong pinapanood na mga magagandang babae sa TikTok, sa Facebook, so kung ano pang mga social media sites. Hindi natin naiintindihan na na-insecure sila lalo na kapag nanonood tayo ng mga malalaswang video ng isang babae. Tapos tinitignan natin yon, pinagpapantasyahan natin yon. Ang akala natin dahil para sa atin ay wala namang mangyayari, pinapanood ko lang naman, akala natin ganun lang kadali para sa mga babae pero hindi pala ganon. Malaki pala ang nagiging epekto ng mga bagay na ang akala natin ay simple lang dun sa mga babaeng minamahal natin. Hindi natin naiintindihan at hindi natin nakikita na yun pala ang nag-feed ng mga insecurities nila. Yun pala ang dahilan kung bakit sila nai-insecure at kinukompare ang sarili nila sa ibang babae. Sila, napaka-perpekto ng buhay nila bago tayo dumating. Mahaba at malaki ang ginawa nilang pader para protektahan ang kanilang mga sarili, pero tayo itong pursigidong naggibain yon. At nung nagiba na nga, tayo pa mismo ang nagre-remind sa kanila na hindi sila perpekto, na marami silang pagkukulang. Kaya ang dahilan nagiging insecure sila. Ang dahilan nagiging demanding sila. Ang dahilan nawawalan sila ng tiwala sa atin. Tapos sila pa rin ang sinisisi natin sa huli. Minsan kasi dahil akala natin ay nakuha na natin, girlfriend na natin, binigay na ang lahat sa atin, nakakalimutan na nating sabihin sa kanila at iparamdam sa kanila kung gaano sila kaganda each and every single day. Sana wag nating kalimutan na iparamdam sa kanila na jackpot sa buhay natin nung dumating sila at pinagbigyan tayo na mahalin siya. But most of all, dapat mahalin natin sila ng buong sinseridad at ng buong katotohanan. Be faithful and be loyal. Trust me, kapag ginawa mo yun, kapag araw-araw mong pinaparamdam kung gaano mo kamahal ang girlfriend o ang asawa mo, kapag pinaparamdam mo na sincere ka sa nararamdaman mo sa kanya at na hindi mo siya ipagpapalit dahil wala nang mas gaganda pa sa kanya,
Maniwala ka sa akin. Nagwo-work talaga ang bagay na yon. Kasi yun ang ginawa ko kay Max. Yun ang pinaramdam ko sa kanya ng paulit-ulit-ulit. Hindi ako nagsasawang iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hindi ako nagsasawang maging clingy sa kanya. Hindi ako nagsasawang iparamdam sa kanya na how sorry I am sa mga ginawa kong pagkakamali. Alam kong hindi madali para sa kanya na pagkatiwalaan ulit ako. Alam kong hindi madali para sa kanya na mahalin ulit ako. Pero talagang kinulit ko siya ng kinulit ng pagmamahal ko. And sometimes nga nagrereklamo na siya. Napaka-cringe ko daw pero I know deep inside napakasaya niya. I know deep inside nararamdaman niya na wala na talagang mas hihigit pa sa kanya dito sa puso at sa buhay ko. Yes, Mama Mia. Hindi naging madali dahil ilang buwan or should I say taon din ang ginugol ko para makuha kong muli ang tiwala ng babaeng mahal ko. Napakatagal na panahon din. Pero Mama Mia, hindi naman po nasayang ang lahat. Hindi naman po nasayang ang mga sakripisyo ko dahil dun ko mas naramdaman kung gaano ko talaga siya kamahal. At dun ko rin mas naramdaman kung gaano din niya ako kamahal. Mahal na mahal namin ng isa't isa. And a lot of people ay nagtatanong sa amin, most specifically sa akin, kung papaano ba raw namin pinatagal ang relasyon naming dalawa ni Max ng ganun katagal. Mama Mia, oo, napakatagal na ng relasyon naming dalawa. At 9 years kaming dalawa nung nagpakasal kami. Inaya ko siyang magpakasal at pumayag din naman siya. Naging kami ng napakahabang panahon at hanggang ngayon, going strong pa rin ang relationship namin. Yes, totoo. Totoo na habang tumatagal yung relasyon, habang tumatagal na mas nakikilala ninyo ang isa't isa, ay nagiging boring naman talaga ang relationship ninyo. Lalo na kung kilalang kilala nyo na ang isa't isa. Yun bang napaka-komportable nyo na? Minsan ay nagiging boring na po yun. Lalo na kung ilang taon na rin kayong nagsasama. Pero isa lang po ang masasabi ko sa inyong lahat. Love is not and never a feeling. It's a commitment. Commitment na mahalin ang isa't isa sa araw-araw. Physically and emotionally. Oo, hindi madali. Hindi naman kasi laging tawanan at mga ngiti ang isang relasyon. Marami naman talagang mga pagsubok na darating. Maraming mga tentasyon na nandyan lang sa may gedli at handang-handa kayong kainin anumang oras. And syempre, kaya po hindi nagtatagal at hindi nagiging panghabang buhay ang karamihan sa mga relasyon kasi yung mga couples, kapag nagiging mahirap na, kapag nawawala na yung spark, nawawala na yung kilig, dun sila unti-unting sumusuko. Para bang nawala na rin ang pagmamahal na kung iisipin mo ay nandyan lang din naman talaga. Sadyang nawala lang ang kilig dahil mawawala naman talaga yun pagdating ng panahon. Pero yung iba, naging addict na sa kilig. Kaya hinahanap na yon maging sa mga taong hindi naman kasama sa kanilang relasyon. Lalo na kapag may makikilalang iba, lalo na kapag may magpapakilig na iba, dun basta-basta silang bumibitaw. Pero lagi niyo pong tatandaan, lahat po ng relasyon na matagal na at nagtatagal ay dumadaan po sa boring stage. Dumadaan po sa stage na parang wala na kayong gana sa isa't isa. Na para bang wala nang spark, wala nang pagkakakilala pa dahil kilalang kilala nyo na ang isa't isa. Nakakawala na ng misteryo. Lahat po dumadaan sa ganon. And kung sa bawat pagkakataon na yung mga relasyon mo ay dumadaan sa ganoong uri ng sitwasyon, tapos umaalis ka, tapos sumusuko ka, yun yung mga pagkakataon kasi
na dun nasusubok ang inyong relasyon. At kapag dumadaan ka sa ganun at sumusuko ka lagi, paano ka makakahanap ng lifetime o lifelong partner? Paano ka makakahanap ng forever kung sa bawat pagkawala ng spark ay susuko ka kaagad at hahanapin mo yun kaagad sa iba? Hindi po kasi yun ang mga pangyayari. That's not how reality of relationship works. Hindi po kasi ito Hollywood, hindi po kasi ito movie. If you want to work it out, keep it spicy. Always. Don't let your relationship get old. Don't let your relationship get boring and typical. It takes a lot and lot and lot of effort. Hindi po kailangan na maraming kilig. Ang kailangan lamang ay mag-effort kayong dalawa. Kayong dalawa ay kailangang mag-exert ng maraming effort para maging pang forever ang relationship ninyo. Yung mga babae na merong mga crush dyan, wag po sana tayong maging sobrang obvious. Don't focus on impressing him. Instead, be a better version of yourself. Improve yourself. Feed your mind with positivity and never focus on your physical aspect. Sometimes kasi, ang mga babae nakakalimutan nila na mahalaga rin ang utak, na mahalaga rin na may substance at hindi lang yung puro ganda. Improve yourself and don't be too easy to get. If your crush is meant for you, mangyayari at mangyayari talaga na magkakaroon kayo ng koneksyon. Mangyayari at mangyayari talaga na magkakaroon kayo ng pagkakataon na maging isa. Ang focus mo lang sa ngayon ay ang sarili mo. Maraming salamat at wag na wag po kayong maninira ng relasyon ng iba para lang magkaroon kayo ng sarili ninyong forever at sarili ninyong relationship. Maraming mga bagay na napaka-worth it hintayin. At kapag mas matagal mong inantay, mas maganda ang reward in the end. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Naway may mga natutunan at may mga inspirasyon po akong naibahagi sa inyong mga tagapakinig ngayon. Ang inyong suking tagapakinig and forever in love sa asawa ko, Tisoy. Nako naman talaga. Di ko alam kung maganda yung story. Charot. Tisoy. Bakit naman kasi Tisoy? Muntik ka pang nagloko ha. Kung hindi ka nahuli, nagloko ka na talaga. Pero pa sa akin, nagloko na yun eh. The moment na nagte-text ka ng iba, nagchat-chat ka ng iba, humahatid ka ng iba sa bahay nila, that's micro-cheating already. Hindi naman po dahil hindi mo ikinama, hindi kayo nagkaroon ng relasyon, ay hindi ka na nag-cheat. Oo. Hindi po ganon. Kasi sa atin kasi, paminsan-minsan yung definition natin ng cheating ay, diba? Yung pagkakaroon ng pagkakataon na naikama yung isang tao, hindi po ganon. Ang cheating po ay nasa kilos, salita, at isip. O, 'di ba? Nandyan po yan sa dasal eh. Nagkakasala tayo sa ating isip, sa ating salita, at sa ating gawa. Ganon din po yung cheating. Kapag naiisip mo lang na merong ibang babae kang papatulan, ibang lalaki kang papatulan, that's cheating. Cheating na po yun, okay? So sa lahat, sana gawin niyo pong inspirasyon ng kwento ni Tisoy at sana nakinig po kayo na hindi porket nawawala na yung spark, hindi porket dumadaan na kayo sa boring stage, ay bibitaw ka na at maghahanap ka na ng spark dun sa iba. Kasi kapag ganun ka, naku, mangyayari at mangyayari yun. Kapag nakakita ka ng spark ngayon sa ibang babae, darating ang 1, 2, 3 taon, raranasin mo na rin yung boring tapos hahanap ka naman ng iba. Hindi ka talaga makakahanap ng lifetime partner at hindi ka makakahanap ng taong magmamahal sa'yo hanggang dulo kung ganon ang ugali mo.
Sana po maraming natutunan ng lahat, and syempre sana kung nagustuhan niyo ang kwentong ito na medyo maiksi lang naman talaga ay paki-like and share this video at huwag kalimutan po na mag-subscribe nitong ating channel Mama Mia CDO, paki-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong mga uploads na ginagawa dito sa ating channel, at huwag na huwag kakalimutan na kung may sarili kayong kwento ng buhay, ayan, nandyan po sa baba yung blue na dyan sa baba ng screen, mamamiacdo0317@gmail.com. Dyan po kayo magpadala ng sarili nyong kwento. Aantayin ko po yan. And syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw. Enjoy the rest of your day. At kung Sabado mo talaga ito napakinggan, enjoy the rest of your weekend. Thank you. Hanggang bukas pong muli. Sana makapag-upload tayo bukas. Magandang araw and paalam po sa inyong lahat.